Splendor Hills sa Tanawan, Batangas ay may 360-degree panoramic view ng Taal Lake, Bulkang Taal, Bundok Makiling at Tagaytay Highlands. Perfect ito para sa mga camping, stargazing at nature bonding dahil sa malimit na simoy ng hangin at ganda ng paligid. Kumpleto ito sa basic amenities gaya ng kuryente, malinis na CR, shower at may strong mobile signal. Pet-friendly din ito at pwede kang mag-bonfire, hammock at mag-relax kasama ang pamilya o barkada. Siya si Chris at ako si Ace and welcome sa Chris Ace Channel and we are Generation X. Ang mga bagay na hindi namin nagawa noon tulad ng mag-travel, journey at adventure ay susubukan namin ngayon. Kaya sana mag-subscribe kayo sa channel namin para maisama namin kayo sa sunod pa naming mga travel. Hey guys, good morning. Ito na lang kami, day off na naman namin. May pupuntahan nga pala kami ng mga bagong campsite dito sa Batangas area, guys. Papunta kami ngayon doon kasi hindi kami nakapunta nung nakaraang day off namin. Kaya ngayon medyo excited kami para sa panibagong camping namin. Excited na medyo kinakabahan. Alam niyo bakit kinakabahan, guys? Kasi itong campsite na to, hindi ito basta-basta. Hindi basta-basta ang mga campers na pumupunta dito. Baka mamaya magpunta kaming doon. Kasi pipitsugin lang mga gamit namin eh. Baka magmukhang kusina yung setup namin. Dito lang yan, guys, sa Tanawan area. Abangan nyo kami sa mga pagdating namin doon. Ipapakita namin sa inyo. Di bali magmukhang kusina. Importante ma-experience namin itong campsite na to at makapag-recharge kami dahil 2 linggo kami hindi nakapag camping. Yeah, abangan nyo kami doon mamaya. Papunta na kami. Guys, galing nga pala kami ng Taguig, C5 Taguig yung bahay namin. So paglabas namin ng C5, diretso kami ng SLEX. Walang ka-hassle-hassle sa biyahe namin kasi SLEX na kaagad, napakaluwag. Kasalukuyan pa lang nandito kami ngayon sa SLEX, papunta ng Batangas. So pag pumunta kayo doon, babaybayin nyo lang yung kahabaan ng SLEX hanggang Star Tollway. Pagdating nyo ng Star Tollway, i-exit kayo ng Santo Tomas, Tanawan pala, sorry, Tanawan exit. Doon kayo mag-exit. At pagdating namin doon, saka ako mag-open ng Google Map para hindi ako maligaw kasi hindi ko pa kabisado yung bandang area na yun eh. Para kahit paano may mag-guide sa akin sa ruta. Medyo malayo-layo pa kasi sa exit, Santo Tomas exit eh. Kaya kailangan Tanawan pala, Tanawan exit. Kaya mas maganda na yung naka-Google Map ka para may katulong ka sa iyong paglalakbay. Kaya walang problema sa biyahe, napakaluwag. Siguro makukuha namin sa 1 oras hanggang doon. Ang bilis ng biyahe. Kita-kits tayo doon para malaman nyo kung anong campsite ang pupuntahan namin. Surprise!
minutes galing Taguig. Head south toward Medina Avenue, Talisay to Elmwood Road. In 100 meters, turn right onto Talisay and Elmwood Road. Dati kasi yung mga video kasi dati medyo hindi pa simentado yung papunta mismo dun sa campsite. Ngayon okay na. Simentado na lahat, no? Oh. Konti. Pag bumuntot. 2 minutes na lang papunta na. Ayan, destination na kami. Ito na destination namin, no? Oh, yeah. Ito siguro yung ginagawa dati nung nasa video. At least maganda na, oh. Okay na yung kalsada. Hindi na mahihirapan yung mga sasakyan nyo kahit maliit kagaya namin. Ayun, oh. Dragon fruit yan, eh. Dragon Dami. fruit farm. Ayan na guys, nakikita na namin yung signage, so, ng campsite. Ayan, basahin nyo na lang. Pinahirapan pa ba? Ayan guys, In 200 meters, you will arrive at your destination. 200 meters daw. Splendor Hills. Nandito na kami. Nandito na ang Generation X sa Splendor Hills. Burol. Burol. Siguro sila lang ang gumastos na itong kalsada na to. Sino? O barangay pa. At kasi hindi na siya rap. Masa na? You have arrived. Arrive na. Arrive na? Arrive na nga. Bakit wala? Ay, Ayun. siguro taas. Taas. Bakit tubahin niya? Wala naman masyadong paahon na papunta. Meron. Ito Patag dito. naman eh. Meron. Ayan, pakin. Yan na. Ito yung ginagawa ng pinakita. Maiksi si Google Map, hindi siya diretso doon mismo sa campsite. Hindi pa siya na hindi pa siya na mapping kay Google Map. Itong bago na to. Ang ganda na yung may bakod. Bakod. Walang hangin. Makakapag-set up ka ng tent. Ayun. Mataas nga. Ay, oo. Mataas nga naman. Akala ko patag lang. Ayun, papasok mismo sa campsite ng Ayun lang. Kung ito yung campsite niya, sir. Ang lawak yun, no? Yung may bakod. Pero okay lang. Kahit hindi pa sementado, naman, matigas naman yung lupa. Hindi kagaya nung sa ibang napuntahan namin. Yun, yung Taal. Taal Lake, yun. I see. Wow. Pwede mangisda mamaya. Pwede mangisda sa Taal. Oh.
Saan bang ano? Information center. Sige, diretso lang. Ay, diretso lang. Doon sa taas. Yun. May tindahan din ba dito? Uy, natin may ginagawang kalsada doon, no? Sa bundok. Oh. Saan kaya yan? Baka campsite pa yan. Ayun, no? Ang daming kalsada ang ginagawa. Oh. Yung mga bypass road. Nagpas ng ano? Taal. Ew. Wala na yung isang bias eh. Taga dito siguro yun. Nawala. Oh, Saan ba? sige. Sige lang. Wala na. Sige lang. Campsite na. Hello everyone, magandang hapon. Welcome sa Crisage Channel. Nandito kami ngayon sa Splendor Hills, Tanawan, Batangas. Dahil hindi kami nakalabas last week, dadalhin namin kayo dito sa 360 degree view ng kalikasan ng campsite na to dito sa Tanawan, Batangas. Hello everyone! Dumating kami dito ng around 1 o'clock ng hapon at hindi kami agad nakapag-video kasi sobrang lakas ng hangin. Ang hirap maglagay nitong canopy. Ang hirap maglagay ng tent sa sobrang lakas ng hangin. So kailangan namin i-secure ng mabuti yung canopy saka yung tent. So tingnan nyo yung tent namin. Paikot yan ng tali. Pinaikutan ng tali at saka pako sa sobrang lakas ng hangin dito. At guys, tingnan nyo ngayon yung ano, maulan na sa ibang parte, lalo na dun sa kabila. Hop. Ayan. Ayan guys, kitang kita yung mga ulan. Guys, mag-ayos muna kami ng tent. So, ito na pala yung setup ng tent namin. So, hopefully, matibay siya sa hangin at ulan. Masusubok tong tent ngayon dito sa hangin at ulan. Kung pwede siyang ipanglaban sa mga branded na mga tent. So, guys, mag-ayos muna kami kasi mukhang uulan na. So, guys, tingnan nyo. Yung ulan doon, ang lakas. Tignan nyo, kumigidlat. Pero dito sa kabilang part, maliwanag pa naman. Doon banda, medyo madilim-dilim. Maulan din siguro dyan. Pero dito, maliwanag pa. So guys, yan. Saan ba yan? Yan yung taal. At yung hindi na makikita doon, yun ang makiling. So, hindi namin alam kung solo ulit namin tong campsite dito. Time check, 4:46. Mag-aalasin ko na pala. Tapos na kami magluto. May barbecue na kami. May inihaw na tilapia. Adobong baboy para sa aming hapunan. Inadubo lang yun sa asin. Adobong bicol. Luto nito. So guys, maulan dito sa Splendor Hills, Tanawan, Batangas. So tinan nyo yung view namin. Hindi na makita yung Taal Lake. Natakpan na ng takpan na ng ulan. Yung guys, inyo po, maulan din doon. So, malamig dito. Siyempre, pag malamig, hindi na naman magpapahuli si Chris ng kanyang favorite na gin bulag.
May mangga at may barbecue. Kahit na sa malamig na panahon. So guys, ito yung view namin ngayon dito sa Splendor Hills, Tanawan, Batangas. Ayan, maulap na. Kasi maulan na banda dyan. Yan na yung Taal Lake. Eto, Taal Lake. Mataalok dito yung Taal Volcano. Tapos yun ng Taal Volcano. Matakpan mo. Natatakpan. Pero bukas, sigurado lalabas yan. So, yan. Yung ulan, saktong ulan lang. Hindi naman siya malakas. At nag-umpisa na rin maglamig yung panahon. So, pag ganito, okay lang to guys. Huwag lang mahangin ng malakas. Pero kung sakali, nakasecured naman na yung tent namin. Taling-tali yan. So, yan, nakikita nyo yung parang usok. Pags na yata yan. So, ito yung kabilang side. Yung kabilang side naman, ayun, si Bundok Makiling. Makiling. Yan, si Bundok Makiling natatakpan na ng mga ulap dahil sa ulan. So guys, ito yung features ni Splendor Hills, 360 degree view ng kalikasan. Yan, siguro bukas makikita yung buong paligid. Hello guys, magandang gabi. 6:42 dito sa Splendor Hills, Tanawan, Batangas. So, ito yung view namin ngayon. Ayan guys. Ito yung namin. Wala kaming ilaw sa loob kasi dito naman kami sa may labas ngayon. Pero guys, tinan nyo yung view namin. Ayan o. Ayan. There's Taal Lake. Tapos, Balite. Ano ito tayo? Balite. Tapos, ayan guys. Siguro pag hindi ba ulan o maganda yung yung panahon, ma-appreciate nyo talaga yung ayan o, yung mga city light, yung ilaw sa mga Pero dito nagit talagang maganda siya. So guys, dalawang boteng Gino si Chris sa mga oras na to. Malamig, maulan. Maulan, malamig. Actually, first time naming nilamig sa almost 10 o 11 campsite namin pinunta ng ganitong oras. Talagang malamig siya. At mayroon kaming bisita. Doggy. Ayan. Magbabantay ito sa amin overnight. Time check, 8:30 na ng gabi dito sa Splendor Hills. At literal na maulan na gabi. So, naririnig nyo siguro yung kagatak ng ulan. So, dalawang campers lang meron dito sa Splendor Hills ngayong gabing ito. So, nakakain na kami ng dinner. Nakapag-ayos na lahat. So, lahat tayong gagawin. Matulog na tayo, guys. So, sana ganito lang yung ulan. Saktong ulan lang. Walang hangin. At sana bukas magkaroon tayo ng magandang view ng paligid.
yung 360 degree view ng kapaligiran. So guys, good night. See you bukas. Hello guys, good morning. Time check 5:30 dito sa Splendor Hills, Tanawan, Batangas. Ang nakikita nyo ngayon ay yung Mount Makiling. Ang ganda, para siyang painting. Hello guys, good morning. Magkape tayo. Ito yung morning view dito sa Splendor Hills, Tanawan, Batangas. Ayan yung Taal Lake. Nangingisda yata. Nangingisda silang tawilis. Tilapia din. So guys, tingnan nyo yung view dito. So time check, nasa 6:50 ng umaga. So ito na yung view nyo pagising nyo sa umaga. So talagang maganda yung view. Sa bawat campsite, may kanya-kanyang characteristic. May kanya-kanyang view na para lang talaga sa kanila. So ito yung kay Splendor Hills. Tahimik yung paligid. Maririnig mo dito huni ng ibon, kuliglig. Kagabi may narinig akong tuko. So very relaxing. Nature vibes ang campsite na ito. At yung sinasabi na gusto mong mag-detach muna sa magulong mundo, ito yung campsite na para sa'yo. Kung naghahanap ka ng kapayapaan sa isip, mag-isip, pagmuni-muni, mag-soul searching, perfect tong Splendor Hills. So guys, weekdays na kami pumunta, so literally walang campers, konti lang. Actually dalawa lang yung campers dito, kami at mayroon doong isang grupo. So kasakalukuyan si Chris nagluluto ng pansit bato na almusal namin. So guys, yan yung tent namin. So masabi ko lang guys, kung ang tent nyo generic, so kailangan nyo lang maglagay ng canopy. Pero guys, napakalakas ng hangin dito kahapon. So isang challenge dito ay yung hangin. So kailangan lang talaga mahigpit yung pagkatali nyo yung canopy, pagkalagay nyo ng canopy, para hindi siya maano ng hangin, mapalid ng hangin. Then yung tent nyo, ganun din. Kailangan nyo lang siya talagang itali ng maayos para hindi rin siya maano ng hangin. Kasi guys, grabe ang hangin kahapon, pero nakasurvive yung tent namin. Even though generic lang yan, pati na yung canopy namin. We're starting pa lang magka-camping guys. So, siguro one of the time, actually, nag-upgrade na yung tent namin. So, malay nyo, in future, makapag-upgrade na rin kami ng magandang tent. Nandito ka sa tuktok ng Burol. Actually guys, it's tuktok ng Burol. Makita mo rin may mga kabahayan sa baba. Pero wala naman ditong dumadaan o pumupunta. Ayan, nakikita nyo kalsada yan. Ayan, kabahayan. Pero tahimik dito guys.
So, ayan yung niluluto ni Chris na pansit bato. Naalmusal namin ngayon. Kamusta yung gabi mo rito? Naku po, gininam ako kagabi, lamig. Lakas pa ng ulan. Sabay hangin. So, hindi namin nagamit yung electric fan. Wala din mo kailangan ng electric fan. Hindi rin kami nalubat. Kahit summer, manangin. Pero yung challenge dito talaga, no? Yung hangin. Sana ma-advise mo sa mga canopy, mga generic tent na maglalagay dito. Pag magkabit kayo ng canopy na mapakalakas ng hangin, ano lang, konting pasensya lang, mag-iinit ang ulo nyo. Pagtsagaan nyo lang, daan-daan, makakuha nyo rin yan. Kasi ang hirap ng kabit na lalo pag solo ka. Pasensya lang, pasensya. Ipako nyo muna yung bawat kanto para makuha nyo. Ayan, ako lang nagkabit yan, ako lang mag-isa, napagtagaan ko. May kasama nga ako, taga-Tanawan naman. Pinapabayaan lang ako. Kala ko taga-Tagig yan, taga-Tanawan pala yan. Oh, at least wala kang kaway. Magluto tayo ng pansit. Kumulo na ba? Kaysa ang lugar ka, hanap-hanapin mo pa rin yung Pansit ba to? pansit bato. Pag pure Bicolano ka talaga. Bato. Isa't kalahati lang siguro. Hindi yan maubos. So guys, mamaya antabayan natin pag luto na yung pansit bato. Ito pala yung CR nila dito, saka shower room na rin. Marami silang drum and then may stock din ng tubig sa taas. Meron silang lutuan doon, ihawan, saka dishwashing area, washing area. So, advice ko rin sa mga Gen X, sa mga katulad namin, or mga seniors na rin, na mga nagka-camping. Mas maganda kung dito kayo sa bandang side na to mag-camp malapit sa CR. Pero kung may dala naman kayong portable CR nyo, it's okay na rin na medyo sigurong malayo-layo. Pero kung wala, magandang site rin tong banda rito. Guys, luto na yung pansit bato. Ala Chris. Ayan, kumakain na siya. Kain tayo ng pansit bato. Almusal. Habang magpapatuyo pa kami ng tent namin. So guys, nagliligpit na si Chris ng kanyang tent na binuo kahapon. Wala na. Naligpit na yung tent. Nalinis na rin. Napatuyo. So ito na lang canopy at yung mga tali at mga ilaw.